sapagkat ang quote ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Lain ng Panginoon yung kanyang salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ay humikit at manalangin sa Panginoon ngayong gabi. Ama naming Diyos, mga pangyarihan sa lahat, inupuri ka namin at nilululhati. Dakila kayo, O Diyos, makapangyarihan at sovereign. Ginagawa niyo lahat ng bagay at lahat na nangyayari sa buong araw ito ay ayon sa inyong pahintulot, ayon sa inyong gusto at layunin. Maging lahat na nangyari kahapon, maging lahat na nangyari ng mga nakarang linggo hanggang sa nakarang mga buwan. Mabuti man o masama sa aming paningin. Lahat ito ay may purpose kayo, O Diyos, upang lahat ng mga tao, lalo mga Kristyano, magpakumbaba sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Bless niyo po kami na yung seta ngayong gabi. I-bless niyo po ang aming evangelistic service. Magbukas kayo ng mga puso ng mga tao. Kayo magbukas sa mga isipan ng mga taong walang Kristo. At kaawaan niyo, Panginoon, ang mga taong humingi ng awa sa inyo. Sapagkat wala naman po talaga ito sa tao. Wala sa mga nagsisikap, wala sa mga tumatakbo, kundi sa inyo nagbibigay ng awa. Pagpalain niyo po ang pangaral ng Ebanghelyo, pangaral ng seta. We pray, Lord, bless niyo po ang pangaral din naman ng seta sa baras. Patuloy yung bayong lakas at power ng Espiritu Santo sa paggamit niyo sa mga Pastor Jervis sa pagdadala ng mensahe. Pagtibayin niyo ang mga kapatiran doon. At maging yung mga kapatiran na kasama sa gawain doon ay makatanggap din ng mensahe. O Diyos, lahat kami nangailangan ng seta. Walang libre, Panginoon, sa iyong seta. At wala rin nagtatapos sa pagtuturo nyo at pagbibuild up ng mga Kristyano. Kailangan namin ang iyong gamay. Kailangan namin ang iyong direction. Kailangan namin ang iyong patnubay. O Diyos, linisin niyo po kami sa lahat ng karumihan. Linisin niyo po kami sa lahat ng kasamaan at kasalanan. Natatago sa aming mga puso, natatago sa aming mga isipan. At kami magpasakop sa iyong mga seta ngayong hapon. Bless you po, we pray, ang mga bisita na nakapakinig ngayong hapon ay bigyan niyo sila ng handa ng puso isipan. Kagaya din naman lahat ng mga miyembro ay makuha ang mahalagang aral at maging drive to at motivation sa buhay nila bilang Kristyano. Ano ang buhay namin, Panginoon? Ano ba ang dapat naming buhay namin sa inyo? Ano ang dapat naming ginagawa sa mga oras na to? Ano ang dapat naming ginagawa sa araw-araw naming buhay bilang Kristyano? O Diyos, pagpalain niyo po kami na yung sita. Turuan niyo kami, Espiritu Santo. Bless niyo po kami, O Diyos, ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga po ng mga kapatid. Roma 1:18. Ang patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon. Pero pag binasa mo ninyo Roma 1:18, parang hindi good news. Para siyang bad news para sa mga tao. Yung Roma chapter 1 hanggang Romans chapter 8 ay in-outline ko lang po sa tatlo para maging lesson to para sa atin pag tayo gumagamit ng Biblia. Sapagkat tayo mga Kristyano, lalo tayo mga miyembro ng simbahang to, hindi tayo pinagkakaitan ng Diyos ng kanyang salita. Tayo nag-aaral ng Biblia, nagde-devotion tayo. Sapagkat kailangan natin makilala ang Diyos at masatisfy tayo sa Diyos. Kagaya nga po ng turo ko kanina sa fellowship, tinuro pa Pastor Jervis. Hindi tayo nag-aaral ng Bible para maging marunong tayo sa Bible. Hindi tayo nag-aaral ng verse para maging madagdagan ng marami nating memory verses. Nag-aaral tayo at nakikinig tayo ng salita ng Diyos sapagkat kailangan natin makilala ang Diyos. Kaya nga po, ito ay dinivide ko lang sa tatlo. Romans 1 verse 17 hanggang 3 verse 20, yung depravity ng tao laban sa katwiran o pagiging matuwid ng Diyos. Ang tao ay totoong lubos na masama. Kahit siya ay may nagagawang mabuti, sa paningin ng Diyos siya ay masama pa rin. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Roma 3:10. Ang depravity ng tao ay kahit kailan hindi maipagkasundo sa pagiging matuwid ng Diyos. At diniscuss po yan ng chapter 1 hanggang chapter 3. Yung pagiging matuwid naman ng Diyos, ang katwiran ng Diyos sa kanyang pagliligtas ng tao, Roma 3:21 hanggang 5:21. Talagang matuwid ang Diyos sa pagliligtas niya. Hindi siya liko at hindi siya kailanman nangunsinti. Hindi niya kinompromise ang kanyang standard. Ang kanyang pamantayan ay hindi niya binaliwala. Hindi nasira ang kanyang holiness.
against the sinfulness of man. Ang Diyos ay nanatiling banal magpakailanman. At kung magpatapon ng Diyos ng tao sa impyerno, banal pa rin siya hanggang sa magpakailan-kailan pa man. Oo, mga kapatid, hindi siya pwede kailanman sabihing masama. Sapagat ang Diyos ay omni-benevolent, all goodness ang Diyos. Oo, tanging Diyos lang ang matapat at tanging matuwid. Siya, kaya lamang siya ang may karapatan at may kakayanan at may kapangyarihan para magligtas ng mga sinful na tao. Oh, salamat sa biyaya ng Diyos. Yung pangatlo, yung kaligtasan ng tao ang kaligtasan ng tao patungkol sa kanyang mga kasalanan na ito ay sinasagot sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa Espiritu. The salvation of man in dealing with his sins. Romans 6:1 up to 8 verse 39, through the power of God in the Spirit, the Holy Spirit, the Spirit of God. Kaya, dito po tayo, bumalik po tayo sa ating talata. Kausapin po tayo ng Panginoon. Sapagat alam ng Diyos kung sino sa atin ang mga ligtas. Oh, we profess Christians tayo. Pero Diyos lang nakakaalam talaga kung sino talaga ang mga ligtas sa atin. Oh, mga kapatid, hindi ito sa gawa. Walang gawa ang tao. Kahit kailan hindi pinangaral ng Bible ang tao may magagawa para sa kaligtasan ng kanyang sariling kaluluwa. Walang magagawa ang tao. Kagaya ng madumi ay walang magagawa para malinis ang kanyang sarili. Sinabi ng Jeremiah, maduming basahan, hindi niya malilinis ang kanyang sarili. Ang taong makasalanan kailanman hindi maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang taong masama ay kailanman hindi magiging mabuti. Sabi ng talata, sinong makakapagpalit ng kulay ng Ethiopian? Ang itim ng balat ng Ethiopian ay hindi mapapalitan. Gumamit na siya ng lahat ng gamot, lilitaw pa rin. Lilitaw pa rin kung anong natural sa kanya. Manganak siya ng mga bagong supling, yun pa rin ang kulay na lalabas. Sapagkat ang sabi ng talata, sino makakapagpalit ng kulay ng Ethiopian? Sino makakapagtanggal ng spots ng leopardo? Sino makakapagtanggal nun? Wala. Sapagkat natural na ginawa ng Diyos yun. Hindi evolution, hindi mutation, hindi gawa ng siyentipikong paliwanag ng mga taong scientist na walang pagkilala sa Diyos. Hindi ito tsansa, hindi ito aksidente, hindi kagayang Big Bang Theory na sumabog lamang lahat. Ang lahat ay nagmula sa sumabog na mga nilalang. Sa himpapawid o sa sinukob. Turuan nawa tayo ng mga talata, kagaya ng paalala sa amin sa devotion, sa fellowship. Nagde-devotion tayo para hindi tayo malagdagan lamang ng aral. May eskwelahan. Gusto mo makilala o magkaroon ng kalaman sa mga bagay-bagay, may Google. Pero para makilala natin ang Diyos, wala ibang paraan kundi ang salita ng Diyos. Sino ang Diyos ayon sa talata? Roma 1:18. Ang Diyos ay Diyos ng kapuutan. Verse 18, ang Diyos ay napupuot. Mali ang tinuturo ng maraming mga simbahan at relihiyon, ang Diyos ay pag-ibig lamang. Pinapangaral nila, kaya tinasabi nila acceptance lamang, toleration. Tinatolerate daw ng Diyos ang lahat ng kasamaan. Patatawarin ng Diyos ang lahat ng mga tao sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pero bakit ganun? Bakit may impyerno? Revelation 20. Bakit merong mayaman? Mayaman naman. Di ba gumagawa ng mabuti yun? Pero sabi sa Lucas 18, yung mayaman pagdilat niya, nasa impyerno na siya. Bakit may impyerno? Sapagkat ang Diyos ay may kapuutan. At saan napupuot ang Diyos? Ang Diyos ay may kapuutan hindi dahil sa walang dahilan. Ang Diyos ay napupuot dahil nahayag yan mula sa langit sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng tao. Dahil ang tao masama, kaya ang Diyos ay napupuot. Anong tinuro ng maraming mga simbahan? Diyos ay pag-ibig. God is love. Or God is love. Hindi nila sinasagot yung problema ng pagiging makasalanan ng tao. At hindi nila pinapakilala kung sino talaga ang Diyos. Mga kapatid, matagal din tayong nagkamali sa mga bagay na yan.
Ang alam nga natin, naligtas tayo, pwede natin gawin ang lahat ng bagay. Lisensya yung kaligtasan natin. Ang alam nga natin, kahit naligtas na tayo, tumanggap sa Panginoon, kahit pumatay ka pa, ligtas ka pa rin. Anong aral yun? Yung OSAS, yung once save, always save. Walang kailanman tinuro ang Bible na naligtas ka at gagawa ka ng mga bagay ng gawain ng mga taong diligtas. Hindi tinuro yun. Kaya marami ka namin naturuan sa maraming area dito sa Kugyo. 20 years ang simbahan at marami na naturuan sa maraming mga sityo. Dami naturuan. Kaya yun ang alam nilang aral. Tumanggap ka sa Panginoon pero magkasala ka, ligtas ka pa rin. Yun ang maraming aral na tutunan na narinig ng mga bata, Sunday School, DBBS, Good News. At yun, pag binalikan namin sa ngayon, malalaki na sila, may mga pamilya na. Yun ang alam nilang aral na kahit kailan hindi tunuro ni Pablo, ni Kristo at ng mga apostoles. Ang Diyos ay hindi konsentidor. At ang Diyos hindi nagtuturo ng kasamaan. Hindi niya tayo niligtas para gumawa ng kasamaan. Mga kapatid at mga bisita, kung yun narinig ang Ebanghelyo at tinuturo ng mga Bible preacher sa mga kasalansangan, ang Diyos na hindi napupot, maling aral yun. Meron pa nagtuturo na ang Diyos ay mabait at sobrang mabuti. Wala siyang ginawang impyerno. Ang impyerno, sabi nila, ay kinuha nila sa Grego. Hades, libingan. Sheol, libingan. Gehenna, tambakan, basurahan. Ganun ba ang impyerno? Ang sinabi na impyerno, literally, tinuro ni Kristo, Lucas 18. Nag-aapoy at ang mga tao doon ay uhaw na uhaw. Merong kahirapan, merong kapighatian. Pero hindi natin pinapangaral yan sa simbahan ng Bible Baptist Church para ang tao ay gustong maligtas dahil sa takot sa impyerno. Mababaw yan. Matakot tayo sa gumawa ng impyerno, ang Diyos. Sapagkat ng verse 18 sabi, ang puot ng Diyos. Tingnan natin saan napuput ang Diyos. Kasamaan kalikuan ng mga tao. Sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Binanggit ang ilang mga verses tungkol sa mga tao sa paglayo nila sa kalooban ng Diyos. Binanggit yan mula sa verse 19 and following. Sabi ng verse 19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag na sa kanila. Alam nila mga bagay sa Diyos. Pinapangaral yan. Tinuturo nga yan sa mga eskwelahan Meron nga sila may mga eskwelahan na merong CLBE, Christian Living, Values Education. Meron pa nga Good Manners and Right Conduct na mga subjects sa school. May mga school nagtuturo ng religion classes. Pero, totoo ang sabi ng verses, pero hindi nalululahati ang Diyos. Nakikilala nila ang Diyos, hayag sa kanila ang Diyos. Bakit? Kahit ang Diyos mismo, pinahayag tinulungan sila ng Diyos na makilala nila ang mga bagay sa Diyos sapagkat ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sabi, Natural Revelation verse 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila ay walang madadahilan. Walang madadahilan ng mga tao sapagkat ang Diyos nakikilala sa mga gawa niya. Kahit sabihin mo ngayong hapon nakaupo ka dyan, sabihin mo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Saan galing ang mga bundok? Saan galing ang perpektong Mayon volcano? Saan ang galing yung mga insekto na maayos ang pagkakagawa ng Diyos, walang sablay? Mga insekto na imposible na evolution na gumawa. Saan galing yung ibon na tumutok-tok ng puno? Sinong gumawa sa kanya para yung utak niya hindi maalog? Para makasurvive siya. Tinutok-tok niya yung puno para mabuhay siya. At maraming ganung mga ibon, woodpecker ang tawag. Saan galing mga bagay na yan? Saan galing ang araw? Saktong init. Bagamat maraming mga taong nagreklamo, sakto lang init. Kasi kung pasobrahan pa ng Diyos ang degree niyan, wala na makakasurvive sa daigdig. Pero may tao pang nabubuhay. May mga nabubuhay pang mga tao sa panahon to. At huwag nang sabihin na sobra-sobrang init ng panahon. Minsan dahil din yan sa ating mga pag-aabuso natin sa mga
bagay sa kalikasan. Oo. Global warming yan eh. Turo yan. Ayon sa katotohanan. Mga pag-aaral. Dahil sa mga mali nating sistema ng pamumuhay, inubos natin ang mga puno. Di ba? Ang lamig-lamig sa baras. Yung pinunta nila Pastor Jervis. Natural na pang pagbibigay ng coldness yan sa daigdig, yung mga puno. Ba't ngayon mainit sa Kogyo? Wala nang puno eh. Pinutol na ng mga mahilig sa ano eh. Mahilig manggatong. Oo. Yung trahedya sa Leyte, dami na landslide, na mudslide. Bakit? Pinutol nila ang mga puno, dami na matay. Anong pinapakita ng mga bagay na yan? Hindi kailanman sasabihin ng tao, walang Diyos, sapagkat yung mga bagay na yan ay nagpapakilalang meron Diyos. Sabi ng Salmo 19, kapatid, verse 1. Ang kalangitan ay nagpapayag ng kaluwalhatian ng Diyos at pinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. Amen. Hindi kailanman pwede sabihin ng tao walang Diyos. Hindi kailanman pwede sabihin ng tao wala siyang Diyos na dapat kilalanin na nagahari sa sangkalangitan. Ang lahat ng bagay na ginawa niya, ipapakailalang siya'y nandyan at siya'y buhay at siya'y nag-i-exist magpakailanman. Sabi pa nga ng Salmo, ikaw ay nabubuhay na from everlasting to everlasting thou art God. Walang pinagmulan, walang gumawa sa Kanya. Walang lumalang sa Kanya. Pero tayong mga taong mayabang may lumalang sa atin. Ang Diyos. At mga pinagtiwalaan ng Diyos, yung mga magulang natin na ginamit upang tayo isilang sa daigdig na to. Nagmulala tayo sa isang supling ng Diyos. Yung Kanyang ginawa sa paraiso ng Eden. Bakit ang tao nagyayabang sa Panginoon? Bakit ang tao binabaliwala nila ang Diyos? Wala silang may idadahilan dapat, pero maraming mga tao nagmamalaki sila sa Diyos. Mag-ingat kayo mga Kristiyano, lalo kayong mga Kristiyano kabataan. Huwag niyo hayaan ang mga libro niyo ang bumura sa pagka-Diyos ng Diyos. Maraming nag-struggle yan kahit sa kolehiyo. Marami ang naging atheist sa maling aral na narinig nila. Huwag kayong magpadaig sa mga filosofiya ng tao. Sinabi ng Colossus 2, huwag kayong magpadaig ng mga maling aral, mga rudimentary na aral ng sanlibutan. Yan ay nagpapalipin sa mga Kristiyano. Maraming Kristiyano, minsan may magagandang future ng mga Kristiyano. Ang ganda sana ng kanyang, opportunity mapaglingkod sa Panginoon. Minsan, nadaya siya ng sistema ng daigdig. Mas naniwala pa sa Google kaysa sa Bible. Mas may takot pa sa teacher nila sa school kaysa kanila nangangaral sa spiritual teacher nila sa simbahan. Kapatid, tulungan ng Panginoon ang lahat ng mga anak ng Diyos sa simbahan natin. Kasi problema yan. May Bible pero binabaliwala ng mga Kristiyano. May Bible sa daigdig pero binabaliwala ng mga tao sa daigdig ang Biblia. At maging yung mga natural revelation ng Diyos, binabaliwala nila. Dapat wala silang madahilan. Verse 20. Verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niliwalati nilang tulad sa Diyos. Diba sabi ng Isaiah 43:7, ginawa kita o tao para sa aking kaluwalhatian. Diba yun ang purpose natin bilang mga tao? Ginawa niya ang tao para maluwalhati siya. Mga kapatid, hindi niya tayo ginawa para magparami lamang sa daigdig. Hindi niya ginawa ang tao para mag-enjoy ka dito sa daigdig na to. At gawin mo yung gusto mo. Pinaka-purpose ba't tayo naririto sa daigdig, mga kapatid? Ay itong sinasabi ng talata. Isaiah 43, verse 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inayuan, yaong aking ginawa. Amen. Lahat ng ginawa niya para sa kaluwalhatian niya at kasama tayong mga tao ron. Pero ang sabi ng Romans chapter 1, verse 21, kahit kilala nila ang Diyos, ay hindi niliwalhati nilang tulad sa Diyos. Papaliwanag yan ng mga susunod na verses.
Paano yung mga tao na ginawa ng Diyos? Paano yung mga tao na mga walang kakayanan para mabuhay magpakailanman? Mga sinful, mga taong may limitasyon. Sabi nga sa Salmo 90, tayo lumilipas. Lumilipas tayo. Di tayo tumatagal sa daigdig. Sabi pa nga ng Hebreo, singaw lang tayo sa lupa. Saglit lang ang ating mga itatagal. Kaya ang yabang, maraming mayabang na mga tao, minsan mga Kristiyano, ang yabang, kala nila magpakailanman sila. Mabubuhay. Walang takot sa Diyos. Nagmamalaki. Gumagawa sila ng mali. Sa isipin nila, hindi, may pagkakataon pa naman para makabalik sa simbahan. Paano kung buhay mo? Sigurado ka ba? Tatagal ka? Sabi ng Romans 1:21, kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niliwalhati nila tulad sa Diyos. Hindi nila niliwalhati, mga kapatid. At ganyan ang mga tao. Pansinin niyo ang Facebook. Di ba pagliwalhati yun sa tao sa kanyang sarili? No? Sa sobrang paghanap ng tao sa pag-glory para sa kanyang sarili, apektado siya pag nabawasan yung kanyang mga likers at mga nagre-react, nag-heart. Mga kapatid. Mga kapatiran sa simbahan to. Huwag sanawa pumasok ang mga ganyang sistema sa simbahan natin. Kilala natin ang Diyos, bigyan natin ang Diyos ng tamang pagluwalhati. Ano pa ang problema? Verse 21, ni pinasalamatan. Ibig sabihin, hindi nila pinasalamatan ng Diyos. Nabubuhay ang tao sa daigdig na hindi nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat sila sa loto, nagpapasalamat sila sa chance, nagpapasalamat sila sa mga aksidente lang daw, pinagpala sila, nagyumaman sila by chance. Mas naniwala pa sila sa mga bituin. Mas naniwala pa sila sa mga horoscope. Maraming tao tumitingin pa sa horoscope sa mga buhay nila. Takot na takot sa mga punsoy, kung saan tatapat yung araw, at saka yung buwan, at saka yung pusa, at saka yung itim na pusa. Maraming tao na hindi nagbibigay ng tamang pagkilala sa Panginoon, hindi siya pinasasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. Anong ginawa ng tao? Nagmatuwid yung tao at yung mangmang nilang puso lalong nagdilim, di ba? Yan ang tinatawag na depravity of men. Nagmatuwid sila sa kanilang sarili. Yung puso nilang mangmang, ibig sabihin, ignorante sa Diyos, foolish heart, lalo pang nagdilim sa pagkakilala nila, dapat makilala nila ang Diyos, dapat nila niluluwalhati ang Diyos, dapat pinasasalamatan nila ang Diyos. Lalong pinapagdilim. Di ba? Yan ang dahilan na binabalik tayo mga Kristiyano sa ating original na purpose ng Panginoon. Di ba? Isaiah 43:7. Naging Kristiyano ka na, naging ligtas ka na. Binabalik ka ng Diyos sa original na purpose niya. Kaya sinasabi sa umaga pa lang Salmo 42. Hinahanap natin ang Diyos, kainanasa natin ang Diyos kagaya ng usa na naghanap ng tubig sa kanyang pagkauhaw. As a deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Kapatid. Kaya mga tao, hindi nila kinikilala ang Diyos. Bagamat may mga unsaved, sasabihin nila, salamat sa Panginoon, pinagpala kami, yumaman yung Paris overload namin. Ang dami naming kita sa vlogging. Pero sa totoo lang, hindi naman Diyos talagang kinilala nila. Kasi kung talagang Diyos ang kinilala nila, dapat ligtas sila. Dapat sila ay mayroong pagtamang pagkilala sa Panginoon. Dapat nila ginoglorify nila ang Diyos sa mga buhay nila. Sabi ng 22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Diba? Yan ang epekto ng paglayo ng tao sa kanyang dapat na buhay bilang tao ng Diyos. Verse 23, pinalitan nila ang kalawalatian ng Diyos na hindi nasisira. Ang glory ng Diyos sobrang tindi. Hindi ito pwede ihalin tulad yung glory ng Diyos. Sabihin mo, ang glory ng Diyos ay parang Pacific Ocean. Kulang pa yun. Kasi ang Pacific Ocean, limitado siya mula Japan hanggang Los Angeles, hanggang US. Yun lang kanyang size. Pero ang glory ng Diyos, hindi mo pwede siya limitahan. Ang glory ng Diyos mula sa everlasting hanggang sa everlasting, mga kapatid. Katumbas yun ng kanyang kabanalan, katumbas yun ng kanyang kataasan.
Sobrang tindi, hindi nga natin yun makikita lahat, hindi nga natin yung mauunawaan. Limitado ating mga buhay, katumbas ng sobrang kataasan ng Diyos. Limitado ang ating pagkakaalam sa Bible. Bakit? Kasi hanggang kailan lang tayo tinakda ng Diyos mabuhay, sapagkat sabi ng Hebrews 9:27, tinakda rin sa tao minsan mamatay pagkatapos paghukom. Hanggang doon lang ating pag-aaral sa Bible kung tayo magsiseryoso bilang mga Kristiyano. Paano pa kung nag-backslide ka pa? Paano pa kung tumalikod ka pa sa pananampalataya? Imbis na nakaupo ka dyan, nando ka sa sanlibutan, na ipaglaro ka ngayon sa mga tao sa sanlibutan. Di ba? Pinalitan nila ang kaluwalhati ng Diyos, verse 23, na hindi nasisira, glory ng Diyos. Hindi pwede ipakita sa anumang representasyon. Hindi dapat pakita kung anumang mga bagay sa daigdig. Ang ginawa ng mga tao, pinalitan nila yun. Isang katulad ng larawan ng tao. At sinasamba ng mga tao, lumulod ng tao sa larawan, sa bato, sa kahoy, sa ivory, sa mga ceramics, lumulod ang tao. Pero sa totoo lang naman, bago naging imahe yun, galing lang yun sa pinaghalo-halo. Galing lang yun sa mga materyales. Galing lang sa kahoy yung sinamba niya. Tapos yung kapiraso, sabi ng Bible, yung kapiraso, pinang-init niya ng kape. At sinabi niya, salamat sa Diyos. Nakainom ako ng kape. Yung kapiraso, ginawa ng Diyos. Yung kapiraso, pinang-init niya ng kape. Kawawa ang mga tao. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Naging mangmang pa sila. Anong kamangmangan? Yun, binanggit yung kasunod verse 23. Pinalitan nila ng larawan ng tao, kaya kamangmangan yung lumuluhod sa mga imahe. Sabi ng Bible. Kaya maraming baptist dito, pagdaka ilang panahon bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, minamaydi pa nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anong tawag sa kanila? Mangmang. Kawan sila ng Diyos. Ligtas ka na. Niligtas ka ng Diyos ang buhay sovereign Espiritu. Sabi ng John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Anong ginawa ng mga dating baptist? Naging mga Katoliko. Bakit? Habol nila mga piyesta, habol nila mga unsaved nila, mga jowa, boyfriend, girlfriend. Maraming baptist luluhod sa adoration chapel. Hirap nun mga kapatid. Maraming mga baptist, pipressure rin ng requirements. Gagraduate ka na lang, pasisimbahin ka pa sa Katoliko. Sasabihin sa'yo, hindi ka makagraduate pag hindi ka sumama sa service sa chapel nila. Daming mga baptist, mga bata natin matinuruan. Kailangan dumalo ng retreat, nag-communion. Na ang Diyos naman hindi tinapay. Ang Diyos ay buhay na tinapay galing sa langit. Sino mang kumain sa Kanya, sino mang tumanggap kay Kristo, hindi na kailanman mamamatay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi hostya. Hindi hostya. Ang sabi rito, larawan ng taong nasisira, mga ibon, mga hayop, di ba mga ibang mga reliyon sa buong mundo. Saan ka nakakita ang Diyos? Pusa. Saan ka nakakita ang Diyos nila? Baka. May Diyos pa nga sila, daga. Pero sinasamba nila at tinatatakutan nila. Mga kapatid. May 4 na pa at mga nagsisigapang. Grabe ang naging epekto ng kasamaan ng tao. Grabe ang epekto ng kasamaan ng tao. Tuwing this January, ang dami nila sa Quiapo. Hinihila nila ang kanilang Diyos. Nang Diyos sa langit, kaya niyang yanigin ang daigdig kung gustuhin niya. Nilalagyan nila ng liwanag yung Diyos nila sa Quiapo. Hinihila nila kasi madilim na. Na yung Diyos sa langit, nagbibigyan ng liwanag sa buong universe. Minimaintain niya ang araw. Minimaintain niya ang lahat ng mga bituin. Mga kapatid, di ba tayo maawa sa mga taong ganyan na mga kamag-anak natin? Mga mangmang sila. Kahit ang dami pa nila natapos, kahit ano pang mga degree nila, kahit ano pang mga naabot nila sa mga buhay, mayayaman pa sila. Malaki pang mga simbahan nila, hindi kagaya ng simbahan natin, mainit.
Walang aircon. Kahit pa air condition pa mga simbahan nila, pero mga tao nila sumasamba sa Diyos-Diyosan. At po ang Diyos ay napupuot. Hindi po tayo nawawala sa ating text. Napupuot ang Diyos. Hindi natin sasabihin sa mga tao, okay lang yan, sumamba ka sa Diyos-Diyosan, okay lang yan. Intindihin ka ng Diyos. Sabi ng verse, ang Diyos ay napupuot eh. Hindi natin pwede sabihin yun. Kahit may mga baptist sa mga probinsya, pag-araw ng kapestahan ng San Juan de Bautista, nandun sa mga beach, sumasama sa pagliligo. Hindi sila nagsisimba pag linggo, nandun sila sa kapestahan kasi nagkikatering yung mga nasa probinsya. Sabog-sabog na yung mga bahay, pero nagkikatering, may lechon pa. Kung todo, may mga tables and chairs pa. Pero sumasamba sa Diyos-Diyosan, nandun yung mga baptist. Lalo yung mga mahilig sa kain. Sabi ng Titus, for their God is their belly. Huwag nawa tayong mga baptist matagpuan ng idolatry sa tiyan. Sabi ng talata, verse 24, dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, binigay sila ng Diyos sa kahalayan. Yun ang dahilan. Bakit? Ang hindi pagkilala sa Diyos at ang pagkapuot ng Diyos sa kanila, ang mga tao, imbis na nag-glorify sa Diyos, ang mga tao ngayon sa daigdig namumuhay sa kahalayan. Kahalayan na nangyayari sa daigdig. Yung mga dating gawain ng tao sa panahon mga 1980s, 1990s, ngayon ginagawa na ng mga tao at ngayon tinatanggap na ng lahat. Dati mga hindi maayos sa samahan, malibin, hindi pinag-uusapan yan. Kinukondina yan sa mga probinsya, pinagtatalunan yan ng mga pamilya, galit na galit ang matatanda. Ngayon, dami na yan sa mga pamilyang Pilipino. At hindi ina-uphold yung kabanalan ng Diyos. Hindi tinataas yung sanctity ng pagsasama ng mag-asawa. Wag nawa mangyari sa mga ligtas mga bagay na yan. Wag nawa mangyari. Binigay sila ng Diyos. Pansinin po natin 24. Sa soberanyang pagkilos ng Diyos, Diyos na rin mismo nagbigay sa kanila. Binigay sila ng Diyos sa kahalayan. Yan mga taong gumagawa ng immorality sa buong daigdig. Hinayaan sila ng Diyos eh. Hinayaan lang sila ng Diyos mga kapatid. Yung Sodoma at Gomora na winasak niya. Pinabayaan ng Diyos na mag-prosper. Nandun si Lot. Hanggang sa umabot yung time ng kanyang judgment because the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and righteousness of men. Hindi pwede maalis yun. Pero ang ginawa ng mga tao, dahil sa paglayo nila sa Panginoon, ang sabi, binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. They dishonor their own bodies between themselves. Ngayon, hindi na pinapahalagan yan. Purity ng buhay ng mga tao, hindi na pinapahalagan yan. Hindi na pinapahalagan. Hindi na pinahalagaan yan sa mga pamilyang Pilipino. Hindi na pinahalagaan yung maayos, malinis sa buhay. Mga tao hanggang sa mga cellphone nila, nandun yung mga kasama nila. Minsan marami pang tao na nagtotolerate at pinapatronize sila yung mga bagay na yan. Minsan pati mga Kristiyano nadadaya sa mga bagay na yan. Minsan Kristiyano na nga eh. Nanonood pa ng pornography eh. Anong sabi ng mga verses na to? Ito naman salita ng Diyos ayon sa pagkasulat ni Pablo. Verse 25, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Diyos ay katotohanan, Diyos ay sovereign, powerful God, pinalitan nila ng kasinungalingan. At pag hindi pinapaliwanag, hindi pinapakilala ng simbahan o relihiyon o sino mang nagtuturo ng Bible kung sino ang tunay ng Diyos, tinuturo nila ang Diyos kung Diyos ng kasinungalingan. Binabali nila ang katotohanan sa Diyos. Kaya yun yung lumabas. Pinapangaral nila, God is love. Hindi nang mahatol daw ang Diyos. Tinotolerate ng Diyos ang lahat. Gusto ng Diyos iligtas ang lahat. Tama nga naman. Sinabi ng mga ng verse,
who will that all men should come unto salvation. The Lord is not slack concerning his promise, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Gusto ng Diyos magkaroon ng lahat ng pagsisisi. Yun nga lang, hindi lahat nagsisisi. Maraming namamatay sa kanilang mga maling paniniwala. Maraming namamatay na pupunta sa impyerno. Nandala nila mali nilang pagkilala sa Diyos. Oo, mga kapatid. Oo. Maraming namamatay, hindi nila kilala talaga ang Diyos. Sila'y nagsisamba at nangaglingkod, sinalalang kaysa lumalang. At yan ang nangyari. Nilalang ng Diyos ang kahoy, sinamba ng tao. Sabihin natin mali ang ating tinuturo. Di ba nilalang ng Diyos ang mga bato, pero sinasamba ng tao yung galing sa bato? Sabi ng verse, nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Dapat ang sinasamba ng tao, hindi yung bato, yung gumawa ng bato. Dapat ang sinasamba ng tao, hindi gumawa ng kahoy, kundi yung gumawa, hindi yung kahoy, kundi yung gumawa mismo ng kahoy, gumawa ng lahat ng bagay sa daigdig. No. Dapat ang sinasamba, hindi yung pera, hindi yung pinanggalingan ng lahat ng kayamanan sa buong sansinukob. Mga kapatid, sabi dyan ng talata. Siya'y pinupuri magpakailanman, na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. He, the Creator who is blessed forever. God is blessed forever. Amen. Anong ginawa ng Diyos? Verse 26. Kasi kita ng Diyos mga bagay niyan. Powerless ba ang Diyos? Wala ba siyang ginawa? Nanatili ba siyang walang pakialam? Indifferent ba ang Diyos? Wala siyang pakialam sa mga tao sa ginagawa nilang kasamaan? Parang sinasabi ng mga pilosopo. Kadalasan naman sinasabi ng mga taong may pinagdadaan ng mga mabibigat na problema. Ba't hinayaan ng Diyos yung problema ko? Ba't hinayaan ng Diyos mangyari itong ganitong trahedya? Ba't hinayaan ng Diyos yung ganitong mga pangyayari? Powerless ba ang Diyos? Hindi. Sabi ng 26, dahil dito'y binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita. Diyos pa rin ang gumagawa nito sa mga pangyayaring ganyan. Hinayaan sila ng Diyos. Kagaya na ang tao mahulog sa mahalay na pita, hinahayaan ng Diyos. Hindi ito pinipili ng tao. Kasi nga, originally, ginawa ng Diyos ang tao banal, perfect, mabubuhay magpakailanman. Pero nangyari, ang tao namamatay dahil sa kasalanan. Tao nabubulok, namamatay tayo. Kundi nagkasala ang ating mga magulang sa pinakasimula't simula pa. Hindi tayo mga problema. Hindi tayo ngangailangan ng kailangan natin mga chemical, kung ano natin, papahid sa mga mukha natin para hindi tayo mabulok. Mabubulok tayo kasi tayo tao. Nagkasala sa Diyos. Binigay sila ng Diyos sa mga halay na pita sapagkat pinilitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyang nalalaban sa katutubo. The women did change their natural use into that which is against nature. Pinalitan ng kanilang mga babae yung katutubong kagamitan. Binago nila yung anong natural na gamit, anong natural na purpose ng bawat isa. Kaya panahon ngayon, tomboy. May mga tomboy. Panahon may mga bakla. I-post mo to sa ganitong pangaral. Yari ka. Sabihin sa'yo, hate speech. Hindi nagpo-promote ng love. Pero sa totoo lang, ito, sa likod ng mga bagay ng pangaral to, ito'y nag-uugat sa motibo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang tao. Kahit siya'y napuput sa kasamaan, mahal ng Diyos ang tao, gusto niya maligtas. Anong ginawa ng mga tao? Lumayo sila sa purpose ng Diyos. Mga babae, umalis sa natural nilang gamit. Sabi ng 27, gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan nilang katutubong kagamitan sa mga babae. Dapat ang purpose ay ang babae sa lalaki, lalaki sa babae. Ang sabi ng 27, Romans 1:27, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa. Lalaki nagpita sa kapwa lalaki. Ang babae nagkaroon ng pita sa kapwa babae. At hindi ko nababangkitin ang mga pangalan ng mga tao sapagkat sila nangangailangan ng kaligtasan din naman. Bagamat sila pinapatronize sa maraming mga Kristiyano. Maraming Kristiyano, tuwang-tuwa sila sa panonood sa kanila sa social media. Tuwang-tuwa ang mga Kristiyano habang pinapanood sila sa mga TV. Pero hindi na nakita, kaawa-awa itong mga taong to na palayo sila sa purpose ng Diyos.
Minsan may mga magulang pa nga, ay, yung anak nating lalaki nagpalda at tatawanan pa. Yun, lumaki na lang. Hindi na nagpalda, nag-gown na. Ano problema mo na? Di ba sabi dito? Hinayaan sila ng Diyos na agnigas yung pita nila sa kapwa. Ginagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki. Tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Tinatanggap nila ang kanilang mga error. Lalong napalayo, kumbaga sa pagbulusok. Hindi lang bumulusok, talagang sobrang pagbulusok ng tao sa purpose nila sa Diyos. Lalo talaga napalayo ang tao. Mga kapatid, minsan mga celebrity pa yan. Minsan mga kilala natin. Minsan mga kasama pa natin sa community. Hindi natin sila makakorek. Ano ba? Parang mga Kristiyano nawawala ng tapang at nawawala ng lakas ng loob sabihin yung katotohanan. Di natin makorek. Di natin masabi yung katotohanan na sabi ng Romans 1:18, ang puot ng Diyos ay nahayag. Di ba? Sabi ng 28, palibhasa hindi nila managaling na kilalanin ang Diyos sapagkat hindi kang kanila kinikilala ang Diyos. Ba't nila kikilalanin ang Diyos? Kung kikilalanin nila ang Diyos, makikita nila liwanag. At kung magliliwanag sila, mababago mga buhay nila. Makikita nila kung anong tindi ng paglayo nila sa Panginoon. Kaya nga yung evangelistic service natin, pag pinaturo natin ebanghelyo, di lang tayo nagtuturo ng bagong aral sa kanila. Sinasabi natin ng ebanghelyo, ito ang ebanghelyo na inyong narinig ngayon, ito ang sasabi ng Bible. Yung mga ebanghelyo pinangawakan nyo dati, hindi yun ang tamang ebanghelyo, tanggalin na yun. I-discard nyo, itapon nyo sa inyong mga sistema at mga pag-iisip nyo, yung ebanghelyo inyong narinig dati. Mali yun. Ito ang ebanghelyo sinasabi. Ang ebanghelyo na nagtuturo ang Diyos na pupuot sa lahat ng kasamaan. Mga simbahan nyo hindi nagtuturo nito. Bakit? Pag sinabi tinuro nila ito, mawawalan sila ng mga churchgoer. Kailangan nila ng mga pambigay, kailangan ng pampakain sa mga tao. Bibigyan sila ng grocery para dami lang taga-samba. Dami lang bibigyan ng mga bigas at mga kung ano-ano mga canned goods. At pipicturean ng mga Koreano. At sasabihin nila, this is the work of the Lord. Amen daw. No amen. Hindi yun ang sinasabi. Sapagkat ang Diyos, kinikilala ang Diyos. Ang Diyos ay tinataas ang Diyos. Sabi ng 28, palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, binigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Naging kurap ang isip ng tao. Hindi, minsan ang isip ng marami, problema lamang ay mga actions at mga ginagawa ng mga tao. Sabi pa nga ng iba, hindi naman ako pasok dyan eh. Hindi ako pasok dyan. Gumagawa ba akong kasamaan? Marami akong mga akusasyon sa akin. Hindi ko naman ginawa talaga eh. Ang problema, ang sabi ni Jesus Christ sa kanyang pangaral sa Matthew 5, sabi ng Matthew 5, hindi ka nga nagnakaw. Pero nag-scroll ka ng Shopee, tapos nakita mo yung bagay na gustong-gusto mo, pinag-imbutan mo. Di ba? Sabi ng Matthew 5, sabi po ng verse, "27, narinig niyo yung sinabi, huwag kang mangalunya. Thou shalt not commit adultery. Verse 28, datapwat sinasabi ko sa inyo ng bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Yan ang sabi ng katotohanan ng Bible. Kaya sa Romans 1:18, walang ligtas sa bagay niyan. Sabihin mo na wala kang ginawa, wala ka pang kinumit, wala ka pang wala ka pang ninakaw, pero nanggaling sa ating mga puso, dinisaya sa ating mga isip, nagkasala tayo sa Diyos. Kapatid, wala makapagmatuwid sa kanyang sarili sa Diyos. Wala. For all have sinned, come short to the glory of God. Romans 3:23. Di mo kailangang gawin.
Ninasa mo pa lang sa puso mo. Sinabi pa nga ng Persian, napuot ka pa nga lang sa kapatid mo na mamamatay tao ka na eh. Kailangan mo pang pumatay? Kailangan mo pa ng baril at kutsilyo para makakitil ng buhay, para sabihin sa iyo ng Diyos na ikaw ay murderer? Sabi ng Persian, napupuot ka pa lang sa kapatid mo, thou art a murderer. Oh. Hindi ka pa sabihin mo, hindi ako nagnakaw. Wala akong ninakaw. Pero pinag-imbutan mo pa lang. Kagaya ng example ko kanina na guilty tayo at marami mga Kristiyano guilty. Nadadaya tayo, mga kapatid. Inatake tayo ng diablo. Ginagamit yung mga bagay na sa tingin natin harmless. Harmless. Makita mo lang yung mga klase mo na mga kakilala mo, nag-i-improve mga buhay. Ambot ko eh. Di ba nagkasala ka sa Panginoon? Nag-desire ka nga lang ng tao. Di ba? Mga K-pop, mga sikat. Nag-ano ka na, adultery ka na sa puso eh. Hindi ka ba nagkasala sa Panginoon? Kaya it means sa ating mga pag-aaral ng gabi, yung Romans 1:18, yan ay subject tayo sa mga bagay na natin. Lahat ng tao mananagot sa Diyos sa mga bagay na yan. Mananagot ang tao sa Diyos. Yung tao naging corrupt sa pag-iisip niya. Kaya nga, kahit sa pag-iisip niya, nandun na yung kasalanan eh. Di pa niya kailangan gawin. Di niya pa kailangan i-actions. Sa puso pa lang at isip pa lang ng tao, ang tao nagkakasala na. Mga kapatid. Mga kapatid. Kaya nga, minsan nadi-discourage tayo pag meron tayong soul winning. Sasabihin ng tao, hindi naman nagkasala. Lagi nga ako dito sa village namin, sa bahay ko lang, lagi ako sa bahay. Ngayon, naintindihan natin. Walang ligtas sa judgment ng Panginoon. Walang ligtas sa katwiran ng Diyos. Hindi kailanman pwede i-justify ng tao ang kanyang sarili sa Diyos na makatwiran sa lahat. Sabihin pa ng mga kamag-anak kakilala, hindi kami gumagawa ng kasamaan, and yet nasa mga puso na nila. Nasa mga puso na nila. Nangapos po sila ng buong kalikuan, verse 29, ng kasamaan, ng kasakiman, pati pagiging sakim, kaalayan, puspos ng kapanagilian. Ano yung puspos ng kapanagilian? Envy, full of envy, nainggit ang tao. And that is just subject sa wrath ng Diyos, sa puot ng Diyos. Mainggit ka lang. Pagpatay sa kapwa-tao, pagtatalo, pagdaraya, mandaraya ka. Hindi tayo kailanman magtatago ng mga katotohanan mula sa Panginoon. Sasabihin natin ang sinasabi ng Bible. Lahat ng mga bagay, pati pagdaraya. Kahit yung pagdaraya sa school, konti lang ako nag-cheating. Nagkasala ka na sa Panginoon. Pagdaraya, mga kasamaan, mga mapagupasala, ano yun? Whisperers, mga mapanirang puri, backbiters, naninira ka, talikuran, mga napupuot sa Diyos. Marami bagamat walang nagsasabi niya, walang aamin yan, pero marami talagang napupuot sa Diyos na sinasabi ng Bible. Siguro yung Diyos na sinasabi ng salibutan, maraming gusto nilang Diyos na ganun. Yung Diyos na nagtotolerate ng kasamaan, yung Diyos na okay lang kahit nagkakasala, ligtas pa rin. Pero itong sinasabing Diyos na sinasabi ng Bible, maraming napupuot sa Diyos na ito. Maraming napupuot. Haters of God. Mga manglalait, mapanglait, mga palalo, mga mayayabang, mga mapagmapuri sa kanilang sarili, mga mangangatha ng mga kasamaan, inventors of evil things, mga masuwain sa mga magulang. Sinama yan, mga kapatid, mga bisita, mga kaibigan. Pati mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, unmerciful. Anong sabi ng 32? Bilang conclusion ng chapter na yan, bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, mga karapat-dapat sa kamatayan. Lahat yun ay karapat-dapat sa kamatayan. Lahat yun ay subject ng puot ng Diyos, sabi ng Romans 1:18.
Worthy of death. Hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga sisigawa ng mga yaon. Oh, hindi ka nga gumagawa, pero you tolerate. Natutuwa ka pa. Oh, but have pleasure in them that do them. Sabi sa English, nalulugod ka pa. Sabi sa Tagalog, kundi naman pinapayagan yung mga nagsisigawa ng mga yaon. Oh, pinayagan mo na lang. Hindi mo ginawa na aksyon. Hindi mo in-uphold yung katwiran ng Diyos. Hindi mo tinaas yung Diyos. Oh, anong sabi? They are worthy of death. Ngayon, anong makikita natin sa mga bagay niyan? Pinakilala natin kung sino ang Diyos. Mga kapatid, sa mga bagay niyan, siya ng Diyos. Ngayon, anong pag-asa ng taong makasalanan? Wala. Walang pag-asa. Oh, kahit ang mga tao na sinasabi nila, oh, paano yung mga nasa bundok, hindi naman nila alam yung mga bagay sa Diyos. Oh, sabi ng Romans 2, 14-15, kahit yung mga tao na hindi pa nadala ng gospel, kahit yung mga tao na hindi pa nagkaroon ng mission ng simbahan, hindi sila pwede magdahilan sa Diyos. Sabi ng Romans 2:14, sapagkat kung mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung kanilang mismong pamantayan, yun ang siyang hahatol sa kanila. Sabi ng verse 15, nang nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, yung kanilang konsyensya, pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi, ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan, nangagdadahilan sa isa't isa. Yan ang hahatol sa tao, yung sarili nilang konsyensya. Kaya wala may dadahilan ng tao, mga kapatid. Kahit pa yung mga tao na, sabi natin, paano yung mga Pilipino nung bago pa yung 1521, paano yung nangamatay? Hatulan sila ng Diyos ayon sa kanilang konsyensya, verse 15. Hatulan sila ng Diyos ayon sa kanilang pamantayan, verse 14. Kaya walang tao makapagkatwiranan sa Diyos. Sabihin nila, wala pa naman yung pangaral ng gospel eh. Paano yung mga kamag-anak namin sa malayo, walang simbahan? Hatulan sila ng Diyos ayon sa konsyensya nila. Oh, hanggat maaari, ayaw natin mangyari yun. Nilalagay ng Diyos yung burden sa ating mga puso, tayong mga Kristyano. Pinagpipray natin sila, O Diyos, maglagay kayo ng gawain doon. O Diyos, magbigyan niyo kami ng burden para magdala ng gospel yung mga mag-anak namin sa malayo. O, di ba? Anong pag-aasa ng tao sa mga bagay niyan? Romans 3, verse 10 hanggang 18, nandyan lahat ang depravity ng tao. Sa tao, walang pag-asa. Zero. Zero chance para ang tao makipag-ayos sa Diyos. Walang chance. Oh, kahit magsimba pa siya, kahit magdala pa siya ng Bible, kahit basahin pa niya ang Bible, sabi pa naman sa 1 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not the things of God, for they are foolishness to him. Kahit may Bible pa siya, kahit malaki pa rito sa mga dala natin, kahit mas malaki pa sa mga dala ng mga kapatiran ngayon dito sa simbahan, kahit punuin pa nila ang buong bahay nila ng Bible, and yet hindi sila tinutulungan ng banal na Espiritu, paano nila maunawaan ang Ebanghelyo? Oh. Hindi ko na iisa-isahin yung Romans 3:10-18. Nandiyan lahat ng walang kakayanan ng tao na maligtas. Ano ngayon ang pag-asa na inaasahan ng tao? Ano ngayon ang pag-asa ng mga tao? Yung katwiran ng Diyos. Anong katwiran ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos, hindi pwede siya mag-tolerate. Hindi niya pwede burahin yung ating mga kasalanan. Hindi niya pwede tayong konsintihin sapagkat tayo makasalanan. Kasi kung konsinti niya tayo, parang yung binura yung puot niya. Parang wala lang kwenta niya yung pagiging Diyos niya. Sabi ng Romans 3:22, ito ang katwiran ng Diyos. Sa makatidbagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ito ang katwiran ng Diyos. Hindi niya tatanggalin yung pagiging masama o condemned ng tao papunta sa impyerno. Hindi niya tatanggalin yun. Hindi siya bababa para pantayan yung level natin. Hindi niya ito-tolerate yung pagiging sinner ng tao. Ang ginawa niya, sobrang taas siya, sobrang baba ng tao. Ang ginamit yung ginampanan ni Kristo. Ang ginampanan ni Kristong sakripisyo sa krus upang sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo
ang tao ay magkaroon ng pagkakataon na makipag-ayos sa Diyos. Oh, siya ang pampalubag-loob. Siya ang ginamit ng Diyos, ang biyaya niya, pagtutubos sa lahat sa pamagitan kay Kristo. Verse 24. Palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo. Pansinin niyo yung verse. Meron bang gawaan tao dyan para maligtas ang kanyang sarili? Wala, mga kapatid, wala eh. Kagaya nung tayo, first time tayo sinira ng gospel, meron ba sinabi ng part natin para maligtas tayo? Wala eh. Wala. Balikan na natin ating mga memory. Wala. Balikan natin ating mga pinanggalingan. Background natin. Wala tayong pag-asa. Makasalanan tayo. Pero, ang ginawa ng Panginoon, sabi dyan, kailangan ng pantubos para sa atin. At ang pangtubos ay sa pamagitan ng walang bayad na biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus, verse 24. Na siyang, verse 25, Romans 3:25, siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag-loob. Yun lamang ang pagbibigay ng magbibigay ng paglubag sa loob ng Diyos. Napupuot siya eh. Paano maalis yung kapuutan ng Diyos? Romans 5:6 sabi doon, wala nang tayo mahihina pa namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sa kanyang pagtutubos sa atin, si Kristo ang siyang inilagay ng Diyos. Pansinin pa natin Verse 25, siya ang inilagay ng Diyos, nasa kapangyarihan din ng Diyos yung pagliligtas sa atin. Na kahit yung pangpalubag-loob ng ganyang galit, galing din sa Kanya. Mga kapatid, para hindi natin pahalagaan yung kaligtasan. Para hindi natin, isasabi ni Pastor Jervis, madalas sa pangaral niya, na hindi maalala mo yung gospel na siya nagligtas ng kaluluwa mo. Hindi ka maantig. Hindi ka mababagabag. No? Sa lahat ng ginawa ni Kristo para maglubag yung loob ng Diyos sa iyo, yung galit ng Diyos na dapat ay karapat-dapat sa impyerno at parusa ng Diyos, tinanggal ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na gawa na nagdaang panahon sa pagpapahinood ng Diyos. Mabiyaya pa ang Diyos kasi hindi niya hinayaang matapos pandaigdig. Ngayon, mabiyaya ang Diyos na hanggang ngayon binibigyan niya tayo evangelistic service para yung mga tao dito maimbitahan natin. Mabiyaya pa ang Diyos kasi kung gusto niya tayo mamatay na lahat, tapusin niya ang daigdig. Wala na tayo ngayon. Sana ginawa na niya ngayon ang Judgment Day. Tinapos na niya ang daigdig. At lahat ay haharap na sa hukuman ng Diyos. Revelation 20. Di ba? At hatulan ng tao ayon sa kanilang mga gawa. Di tayo, kumbaga, kung ito i-lesson pa sa mga bisita natin, mga mahal nating bisita na ngayong gabi, lesson dito pa sa mga Kristyano. Nagpapahinod ang Diyos pa hanggang sa panahon to. Hindi pa niya tinatapos ang daigdig. Binibigyan pa niya yung mga pagkakataon, yung mga kapatiran sa baras na talagang makilala nila ang Diyos. At sumuko sila at sila sumunod na sa pagiging mga Kristyano. Pati yung mga kakilala natin sa Peña Francia. Sinamulan kila Nanay Nelly, Nanay Rosana, at sino pang nanay doon na susunod sa pananampalataya, nabibiyaan ng Diyos. Kahit yung mga tao sa pagray. 26, pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siyang maging ganap at taga-aring ganap. God is the one who makes people just, and He is the justifier of them which believe it in Jesus Christ. Gagabi katindi ang power at assurance ng kaligtasan para sa atin. Sapagkat yung Diyos na napupuot din, siya rin ang magpapawalang sala sa mga tao dahil kay Kristo. Hindi dahil sa binawali ng Diyos yung kanyang sarili. Hindi parang sinampal niya yung mukha niya. Hindi ganun ang ibig sabihin ng verse na yan. Kung dahil ang Diyos ay matuwid, hindi niya binura ang pagiging makasalanan ng tao. Ang ginawa niya, He makes a way for people to be saved through Jesus Christ alone. Jesus Christ alone. Sabi ng mga talata,
Siya ang Diyos na just, holy, matapat at banal. Siya ang magiging tagaganap at taga-aring ganap ng lahat ng sasampalataya kay Kristo. Anong assurance yan, di ba? Kaya nga, ang prayer natin, Panginoon, kaawaan niyo ang mga kakilala namin. Yung mga inimbita namin, yung mga kapatid na nagsikap para mag-imbita ngayong hapon, yet hindi pumunta sila. Hindi tayo mag-stop. Sasama pa rin natin sa prayer. Huwag natin gayahin yung iba na nanghina kasi sa tingin nila hindi sila sinasagot ng Diyos. Mamuhay sila ng holy, mamuhay silang worthy sa Panginoon at magtiwala sila sa Panginoon. Lapit natin sa Panginoon mga kakilala natin. Dami natin inimbitahan. Dami nga natin inimbitahan sa Samana, sa maraming area dito, mga kapatid natin, ang daming inimbita. Pero ba't ang tao wala sa Panginoon? Sapagkat hindi nila kinikilala ang Diyos, hindi nagpapasalamat. Ayaw nila ang Diyos. Romans 3:11, sabi nga ng verse niya, no? Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. So, nasa yung mga inimbitahan natin? They did not come, they did not seek God. Mga kapatid, anong gagawin ng simbahan? Yeah? Anong gagawin ng mayang people? Dito mag-stop. Hindi na babago ang power ng Diyos magligtas. Effective pa rin ang pagliligtas si Kristo. O huwag mag-stop ang mga Kristyano sa kanilang gawain sa pag-iebanghelyo. Mamuhay tayo. If they will hear, we share the gospel. If they will not hear, we show them the gospel. Hindi sila makikinig. Makakilala natin. Pakita natin sa buhay natin ang ebanghelyo. Pakita natin sa mga binagong buhay kay Kristo. Matanggal yung masama natin pag-uugali, matanggal yung masama natin sistema. Huwag tayo may paglaro sa sanlibutan. Mamuhay tayo mga banal. Sapagkat hindi naman tayo naggumagawa para sa ating kaliligtas, Ephesians 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo ng kaligtas, hindi sa inyong sarili, ito'y gawa ng Diyos, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa inyong mga gawa upang sino man huwag magmayabang, ito'y buhat lamang sa pananampalataya. Pero sinasabi, hindi effective ang ating sinishare, hindi tayo effective mag-invite. Papakita natin sa daigdig tayo ang mga pinabanal ni Kristo. Pakita natin sa ating mga pamumuhay. Mga kapatid. Kaya yung aral na sinasabi kanina, once saved, always saved, ligtas ka para gumawa kang kasamaan. Hindi yan ang sinasabi ng Bible. That is wrong. Maling aral yun. Ligtas ka, mag-manifest ka ng pagiging ligtas. Pakita mo sa buhay mo. Pakita mo sa pamayanan mo. Pakita nyo sa lugar ninyo. Kahit ang mga tao doon ay okay na sa kanila yung Christianan pero gumagawa ng kasamaan, ipakita natin na tunay tayong maligtas. Kasi hindi dahil sa tayo ay sarili nating sikap, kundi sa biyaya ng Diyos, sa Espiritu na nananahan sa atin. Ephesians 1:13. Mga kapatid, ang Diyos ang nagpawalang sala sa atin, ang Diyos ang umaring ganap sa atin, He made us just. Ginustified tayo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, sinner, criminal, unworthy. Ginustified tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Verse 26. Kaya nga anong gagawin ng tao? Nasaan ngayon yung mga pagmamapuri? Verse 27. Tanggalin ng pagyayabang ng tao. Kaya nga nasaan na roon ang pagmamapuri? Ito inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Sabi ng writer na si Pablo. At sinasabi ng mga Sabadista at maraming marilyon, ito, gawa to para maligtas. Huwag kayong kumain ng baboy, mag-Sabbath day kayo. At magsakramento kayo, mag-communion kayo. Kayo maliligtas, sabi ng talata, sa pamamagitan ba ng kautusan? Anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Verse 27, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Amen. Gawa lamang ng Diyos. Sampalatayanan ng tao. Pagtiwalaan ng tao ang ginawa ng Diyos. Ang kaligtasan kailanman ay hindi gawa ng tao. Ang kaligtasan kailanman tinunod ng Biblia ay gawa ng Diyos. Anong gagawin ng tao? Sampalatayanan mo ang ginawa ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagtiwalaan mo ang ginawa ni Kristo para sa pagliligtas ng kaluluwa. Verse 31, niwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag naman mangyari, kundi pinagtibay pa nga natin ng kautusan. Hindi sinira ng kautusan o ng pananampalataya ang kautusan. Kundi dahil sa pananampalataya, sinasabi natin yung kautusan ng Diyos hindi kailanman nabali. Ang kautusan ng Diyos, mananatili yan ang hahatol sa tao sa pagiging masama niya.
Yun ang diniscuss natin sa Romans 1. Ang puot ng Diyos na hayag. Hindi siya kailanman magtotolerate. Hindi siya man kailanman magmamahal ng sinner, pero magmamahal siya ng sinner saved by grace. Yun ang sabi ng ating talata. Because sabi ng Salmo 7:11, God judgeth the righteous and God is angry with the wicked every day. Napuputan Diyos sa masama. Kaya dapat nating siliksikin ng ating mga sarili, siyasatin nating mga sarili, lalo na sa mga nakakapakinig ng Ebanghelyo. Napuputan Diyos sa pagiging masama natin. Ano ang ating ginampanan para sa ating kaluluwa? Naipag-ayos na ba tayo sa Diyos? Sabi nga ng talatang ginamit kay Charles Spurgeon, come unto me and be saved. Lumapit kayo sa akin, kayo maliligtas. Sabi ni Kristo sa Matthew 11, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Di ba salvation ang sinasabi nun? Marami ng taong pagod. Nagkatoliko na sila, nagsabadista na, nagpentekostal pa, kung ano mga dinalang mga kung ano aral. Pinahirapan sila kung ano mga aral na dala nila na hindi kailanman nagdirekta sa kanila sa pananampalataya kay Kristo. Ngayon sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, pinapangaral ng ating mga simbahan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit ang tao kay Kristo sapagkat siya'y mabiyaya. Lumapit ang tao kay Kristo kahit ang tao walang kakayanan. Roma 5:6 sapagkat nang tayo mahina pa namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa masama. Romans 5:8, tinagtagubilin na ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Tinanggal ba yung pag-ibig ng Diyos? Kahit siya'y napupot, hindi tinanggal. Kapatid, kahit siya ay mayroong kapuotan, God judgeth the righteous, God is angry with the wicked. Sabi ng Salmo 9:17, the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Pati mga wicked dadalhin sa impyerno. Pero tinanggal ba noon yung katangian ng Diyos sa pagiging mapagmahal niya? Sabi ng Romans 5:8, datapat pinagtatagubilin ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa. Si Kristo namatay dahil sa atin. Hindi tinanggal yung omnibenevolence ng Diyos. Siya pa rin ang all goodness na Diyos sa langit. Siya pa rin ang nag-iisang Diyos na mabuti. Na hindi natin kailanman mapapantayan. Ang tao pwedeng gumawa ng mabuti. Pero hindi mo mapapantayan ng Diyos. Pwede sabihin mo ngayong gabi, hindi ko kailangan sa pinapangaral mo. Gumagawa ng mabuti, pero yan bang ginagawa nating mabuti o ginagawa mo mabuti? Sapat na yan para sa lahat ng kasalanan mo. Sa lahat ng taon na binuhay mo sa daigdig. Na sinasabi ng talata, bagamat na makilala nila ang Diyos, hindi nila niwalahati ang Diyos. Di ba part yun ng judgment ng Diyos, yung hindi pagluwalhati sa Diyos? Gumawa ka nga ng mabuti, pero kung para sa sarili mong kaluwalhatian. Gaya ng maraming ginagawa ng iba, gagawa lang ng mabuti, magbibigay na ng pagkain, isi-selfie pa. Anong sabi ni Kristo? Gumawa ng mabuti ang kabila mong kamay, huwag mong paalam sa kabila mong kamay. Pero mga tao at minsan mga Kristiyano gumagawa ng mabuti, pinagmamayabang pa. At pag hindi sila nag-recognize sa simbahan, nagbabackslide sila. Lesson, warning, and reminder sa lahat ng Kristiyano. Ang glory sa Diyos pa rin. Sabi ng talata natin mga binuksan. Ang kaluwalhatian sa Diyos pa rin. Kaya, anong susumahin natin sa mga bagay nito? Ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na nagbibigay ng tao sa kahalayan, ang Diyos na nagbibigay ng tao sa judgment. Ito rin ang Diyos na siyang magbibigay ng kaligtasan sa mga tao. Acts 16. Anong ginawa niya ng Diyos sa isang babaeng nakinig ng preaching? Acts 16 verse 14. Isang babaeng nagangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube, purple, na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan. Babae itong gumagawa ng kabanalan. Masagana na to sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. At ang karakteristik pa ng kanyang gawain, kabanalan. Pero anong sabi? Nakinig sa amin. Ayon sa record doon ng record ni Lucas, sinasabi kung inyong inaakala, sabi ng verse 14, nakinig sa amin, binuksan ng Panginoon ng kanyang puso
upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Sapagkat si Pablo ay nagturo sa mga babae sa tabi ng ilog. Verse 13. O ang Diyos na may puot, o ang Diyos na nagdadala ng tao sa kahalayan, o ang Diyos na hayaan niyang tao madala sa immorality, ang tao masasaglak sa homosexuality, lahat ng darkness, lahat ng kadiliman, lahat ng kasamaan ng daigdig. Yan din ang Diyos na magbibigay ng kaligtasan. Na kahit yung banal na sa tingin nila, kaya pang buksan ng Diyos yung puso para maunawaan ang mga salita ng Diyos. Ilang taong gusto natin buksan ng Diyos yung puso? Kahit yung mga taong sinishare natin. Oo. Pinupunta natin sa mga laing areas. Pati yung mga personal evangelism natin sa mga negosyo, trabaho, sa school, kung tayo ay matapat na Kristiyano sa ating mga buhay bilang Kristiyanong estudyante. Gusto nating iligtas ng Diyos yung mga taong ating sinishare. Sa paanong paraan, buksan ng Diyos yung kanilang mga puso. Hindi mo ba naalala, binuksan din ng Diyos yung puso mo nung ikaw sinera ng gospel? Dami na nagsishare sa'yo eh. Dami mo na nilang gospel, pero ba't nung sinera ka ng gospel mula sa grace, gospel of the grace of God, intindihan mo, sumuko ka, at hingi ka ng kaligtasan kay Kristo. Di ba yan din ang ating ilalapit sa Panginoon, mga kapatid? Di ba? Ang prayer natin, no, Panginoon, ngayong gabi, ito ang binigay mo mga tao, makapakinig. Kayo nakakalamang kaligtasan ng lahat. Buksan mo ang pusong tao na kailangan ng gospel. Oo. Sabi ng Lucas, buksan po natin sa Lucas, anong magagawa ng Diyos? Ayon sa kapangyarihan naman ni Kristo. Lucas 24, verse 45. Simulan po natin sa 44. Ang sinabi niya sa kanila, Lucas 24, verse 44. Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, na ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin, sa kautosan ni Moises at sa mga propeta, at sa mga awit. Buong Old Testament ay tumutukoy kay Kristo. Verse 45, na magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip. O pansinin natin yung sinabi ng Romans, their mind is corrupt. Nagdilim ang kanilang mga isip, naging mga mangmang. And yet, ang Diyos na napupuot sa tao, pero ang Diyos din na mabiyaya, yan din ang Diyos na magbubukas ng isip ng tao. Upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Di ba prayer natin, buksan ng Diyos yung pag-iisip ng mga tao. Kahit anong talino pa ng mga yan, kahit ano pang alam ng mga yan, hanggat hindi nila kilala si Kristo, sila ipaparusahan, mapapahamak sa walang hanggan. Sabi ni Kristo, oh, depart from me, oh, I never knew you. Ye that work, we workers of iniquity. Oh, hindi kayo kilala ni Kristo sapagkat hindi nyo kilala si Kristo. Kaya gumawa pa kayo mabuti. Kung hindi nyo kilala ang Diyos, papalayasin kayo ng Diyos sa katulan. Kaya, ito warning, ito paalala. Christian ka, anong ginagawa mo sa buhay mo? Sa tingin mo, papasukin ka ni Kristo. Di ba? It is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. Hindi ba ang Diyos ang tumutulong sa iyo para gawin niya yung kalooban niya? Philippians 2, verse 12 and 13. Yeah. Oh, ang Panginoon mabiyaya. Bubuksan niya ang isip ng mga tao ating sinisiran. Kaawa ng Diyos sa ating mga kamag-anak. Kaawa ng Diyos sa ating mga kakilala. Oh, corrupt ang mga isip. Bibigyan mo ng gospel, ayaw nilang tanggapin. Sasabihin nila, hate speech, Diyos na hindi nakakaintindi. Pangit yung gospel natin. Oo, talaga nakaka-open yung gospel natin sinishare. Pero ito yung gospel na nakakapagligtas. Sapagkat si Kristo lamang magliligtas. Oo, sabi dito ng mga tao, matapos silang kausapin ni Kristo. Sabi dito, sabi dito, Lucas 24, verse 31 and 32, at nangabuksan ng kanilang mga mata at siya ay nakilala nila. At siya ay nawala sa kanilang mga paningin. Buksan ng Diyos mga mata ng mga tao sa panahon natin para makita nila ang malawalating ebanghelyo kay Kristo. Sabi ng verse 32, at sila ay nangagsabihan, hindi baga nag-aalab ang ating puso sa loob natin? Habang tayo kinakausap niya sa daan, samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan.
Ganyan nawa mangyari sa mga tao pag sinare natin ng gospel. Mag-aalab mga puso ng mga tao. Kahit ngayong hapon, yung kinakausap ni Kristo at kinakausap ng Diyos sa oras na ito, naway mag-aalab yung puso nila na habang binubuksan yung kasulatan, huwag mo isipin na walang kwenta. Kinakausap ka na ng Diyos. Sasabihin mo, hindi pa tong araw ng kaligtasan ko. Marami pa akong araw at oras. Sabi ng 2 Corinthians 16:2. Ngayon ang tinakdang araw. 6:2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Mga kapatid. Di natin sigurado ang buhay natin. Classic na yun. Si pinapangaral maraming preacher. Hindi mo sigurado buhay mo. Mali mo paglabas mo dyan. Masagasaan ka ng truck. Hindi ko na kailangan banggitin yan. Hindi na binabanggit yung Pastor Jerry sa pangarap. Ang sinasabi natin, buhay natin singaw, ang buhay natin ay hindi pangmatagalan. Hindi natin sigurado ang ating mga buhay. Habang binibigyan pa tayo ng biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo, tumugon tayo sa Ebanghelyo. Mga kapatid, 2 Corinthians 6:2. Ang sabi, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kausapin ng Diyos. Kahit yung mga nagprofess na sa tingin nila, Christians kami. Ang dami na kayang naka-attend ng mga simbahan. And yet, tanggap nila kay Kristo. Dapat mayroon transformation kay Kristo. Na-preach niya noong nakaraang Sunday. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At binasa na natin yung mga sunod na verses. Dating buhay mo, wala na. Ang bagong buhay mo, ikaw ay ambassador for Christ. Dapat minister ka ng reconciliation. Dapat dala mo ang gospel, the word of reconciliation. Dapat dala mo ang mensahe ng Ebanghelyo. Si Kristo nag-justify. Tayo tumanggap ng katwiran. Si Kristo naging sinner for us. Naging righteous tayo by Christ. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Maging sa pagkatapos ngayong gabi, tulungan ng Panginoon lahat ng nakapakinig ng gospel. Magningas nawa sa ating mga puso, tayo mga tunay na Kristiyano, yung pag-share ng gospel. Huwag natin natong baliwalain. Huwag tayong patumpik-tumpik sa ating pag-iimbita. Narinig na natin ilang beses yan eh. Burden ba talaga natin ang mga kaligtasan ng mga tao? Burden ba natin ang mga kakilala natin? O hayaan natin silang mapunta sa impyerno? Na sinasabi ng Romans 1, last verse, di lamang sa gumagawa ng gayon, kundi nalulugod at pinapahintulutan yung mga gawa ng gayon. We tolerate them, o sinasang-uyunan ba natin yung mga gawang ganyan? Di ba natin niluluhod sa Panginoon yun? Di ba natin seryoso pag-prayer dyan? Kapatid, anong habol natin? Kaligtasan lang para sa ating sarili? Ano tayo? Self lang tayo? Selfish desire? Selfish motive lang? Gusto lang natin ang maligtas ang ating sarili at wala tayong pakialam sa iba. Ang tawag dyan, mga kapatid, ay indifferent. Hindi yan ang bunga ng Spiritu. What the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance, faith. At gawin natin ang hayaan natin ang banal na Spiritu magbunga yung mga bagay na sa buhay natin. Hindi magiging buhay ang Ebanghelyo sa atin. Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and the fruits of the Holy Spirit and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Pagplayan tayo ng Panginoon na yung kanyang salita. Tayo po lahat ito, tayo po yung manalangin.